Bukod po ang topic natin ngayon kasi kahapon sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni VP Sara na naghuling habilin na si Tatay Digong. Tatapatin ko po kayo 'no, na bago po, lumabas ang, kung sino man ang bibisita kay Tatay Digong, lagi kong sinasabihan, let's be cheerful, sabihin natin na he's doing okay and that, nothing to worry about. Kasi alam naman namin na ang daming nagmamahal kay Tatay Digong at, there's no point na, ma-concern yung mga supporters ni Tatay Digong kung sasabihin natin na, medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Pero nanggaling na rin kay, VP Sara 'no, na naghuling habili na siya at talaga naman pong nung sinasabi niya 'yan, nais ko maiyak 'no dahil, alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang, bayan na hindi kanyang bayang sinilangan 'no. At ako mismo 'no, dahil ako nga 2 beses nag-aral sa abroad, 2 beses nagturo sa abroad, palagi ko umuuwi. Alam ko kung gaano kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay, naroroon sa kanyang lupang sinilangan. So kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habilin na po si Tatay Digong. At sa tingin ko naman, bagamat si, VP Sara ay sinabi kong woman of steel, na hindi siya talaga nahahabag, hindi gaya ng 2 lalaking kapatid na talagang hindi na makaharap sa tao matapos ang kanilang mga huling, bisita kay Tatay Digong. Si, VP Sara ang sabi, well baka naman normal 'yan sa mga 80 anyos na nagpaplano na talaga kung paano nila gustong huling, habilin sa bayan 'no. At, sa kaso nga ni Tatay Digong, ang sabi ni VP Sara, gusto niyang ma-cremate, ayaw niyang magpalibing at gusto niya kung dito siya mamamatay sa Netherlands, dito na siya i-cremate at, iuwi na lang ang kanyang abo sa Pilipinas. Sinabi ni VP Sara na hindi siya sigurado kung siya ay susunod dun sa huling habilin ni Tatay Digong, bagamat napakahirap naman sumuway sa huling habilin. Dahil lang sabi ni VP Sara hindi siya sang-ayon sa cremation. Ang gusto niya, maiuwi pa rin ang kanyang tatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, narito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin ang huling habilin na ni Tatay Digong. Napakalungkot po. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat talaga maghuling habilin ng isang 80 anyos dahil alam naman natin na yung kasabihan 'no, there's no other certain thing than death and taxes in this life. So alam natin lahat tayo, from ash we shall go back to ash, nakasulat din 'yan sa Biblia. Pero malungkot lang kay Tatay Digong, kung paano na, sa kanyang huling habilin kung paano magtatapos ang kanyang, legacy dito sa mundong ito. Siya, sabi nga niya, kapag siya'y namatay dito sa Netherlands at, naririnig naman natin na talagang butot balat na si Tatay Digong at wala ng gamot, alam na natin na baka meron talagang dahilan kung bakit naghuhuling habilin na ang Tatay Digong, hindi lang ang kanyang edad. Napakalungkot kasi, si Tatay Digong po, unang-una sa ating kasaysayan 'no, siya lang po ang kauna-unahang presidente matapos ni FDR na hindi pinakulong ang sumunod na presidente sa kanya. Si Erap Estrada, pinakulong. Si, Gloria Macapagal Arroyo, pinakulong. Pero si Tatay Digong, bagamat po puwede niyang benggahin si, Noynoy Aquino, hindi naman niya ginawa 'yan. Ang katunayan niyan sa mga dilawan, 'wag mo po nating kalimutan na nung panahon ng 1986, ang Mami Soledad niya at saka si Tatay Digong ay talagang sumuporta kay Cory Aquino. At nung tinanong ko siya nung ako'y, nagtatrabaho pa sa kanya kung bakit, sumuporta sila kay, Cory Aquino, ang sagot niya sa'kin, kasi at that point talagang si Marcos, wala ng kontrol sa militar at, para sa ikabubuti ng bayan, sumuporta na talaga sila kay Cory Aquino 'no. So, 'wag po nating kakalimutan yang ganyang aspeto ng buhay ni Tatay Digong. Nakakalungkot na yung mga dilawan ngayon at mga pinklawan, bagamat yung panahon na, naging presidente si Tatay Digong at ang, kanyang, nanay
ay solid supporter ni Tita Cory, kinalimutan na ng mga dilawan 'yan at minabuti nila na makipag-alyansa ngayon sa mga Marcoses na kinasusuklaman talaga ni Cory Aquino dahil nga sa pagduda na pinatay nila si Ninoy Aquino. Well, ang katotohanan po niyan pati naman si, VP Sara, pinaalala sa mga sa mga kurista na ang talagang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ng mga dilawan ang mga Marcoses ay yung duda na sila nagpapatay kay Ninoy Aquino. At nung minsan nga, nag-articulate ng concern itong si VP Sara na ganyan din ang maging kapalaran ni Tatay Digong kung siya'y mananatili sa Pilipinas. Yan yung konteksto ng sinasabi nila na siguro blessing in disguise na nasa Hague siya ngayon kasi malayo siya sa pagpatay, no, na sinapit siyempre ni Ninoy Aquino. But anyway, dahil nga naghuling habilin na si Tatay Digong, balikan natin talaga kung sino si Tatay Digong, no? Siya po ay pumasok ng politika matapos maging piskal sa panahon ni Cory Aquino. Dahil po sumuporta siya at ang kanyang nanay kay Cory Aquino, siya po ay natalaga unang-una bilang Vice Mayor OIC ng Davao City. Gaya po ni Jojo Binay, sila ay nagsimula ng kanilang karera sa politika bilang appointive OIC. Ang nag-appoint po sa kanila ay siyempre si Presidente upon recommendation of Nene Pimentel ng PDP Laban. Kaya naman po, yan ang ugat ng ties ni Tatay Digong sa PDP Laban dahil pinagkatiwalaan siya ni Nene Aquino ng PDP Laban na maging OIC Vice Mayor ng Davao City. Matapos po maging OIC Vice Mayor, siya po itong kabunan ng mayor at alam na po natin na for 3 terms siya ay naging mayor at matapos yan ay naging kongresista, tapos nag 3-term mayor again, tapos nag-vice mayor kay Inday Sara at nag-mayor muli at naging presidente ng Pilipinas. Marami po talagang nagulat na siya ay naging presidente, pero ang tingin ko kaya naging surprise winner siya doon sa eleksyon na yon kung saan ang dapat na naging frontrunner ay yung manok ng presidente na si Marojas ay dahil nga sa kaplastikan ni Marojas at ng mga dilawan ng mga panahon na yon. Mantakin nyo, alam naman natin na galing siya sa isang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, itong si Marojas, nagpasikat sa kanya Mr. Palengke. Instead of Mr. Palengke, siya pala yung nagmamay-ari ng palengke, yung farmer's market. At syempre, yan yung pinula sa kanya, no? Na puro kaplastikan, puro pagpapanggap ang kanyang kandidatura. At yan ang dahilan din kung bakit ang taong bayan, isinuka na yung mga trapo. Kasi ang gusto ng mga taong bayan Pilipino, nung hinalan nila si Tatay Digong, gusto nila yung totoo. Yung taong totoo, hindi nagpapanggap. Ito si Tatay Digong, nagmumura, na inaamin na babaero siya, pero ang sinasabi niya, matindi ang pagmamahal ko sa ating bayan, sa inang bayan. So bagamat inamin niya ang lahat ng mga dapat sana itinatago ng mga trapo, yung meron siyang mahigit na isang asawa, at yung kanyang mga pagmumura, at saka yung kanyang pulisiya sa Davao na zero tolerance sa droga, yan ang dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Minahal siya dahil siya ay totoo. At sa politika naman talaga ng Pilipinas, alam natin na karamihan ng mga nananalo, lalong-lalo na bilang presidente, ay dahil doon sa tinatawag na manufactured charisma. Mga kaplastikan, mga pagpapanggap, no? Mga balat kayo. At si Tatay Digong was refreshing kasi for the first time, you see what you get. Walang tinatagong sikreto, walang pagpapanggap, siya ay tao lamang, may mga pagkukulang, pero basihan niyo siya sa kanyang unang-una napatunayan ng pagmahal sa bayan at pangalawa, yung tinatawag natin political will, yung kakayahan na mapatupad kung anong tama sa nakakarami. At yan nga po ay dahil nga dun sa kontrobersiya na hinaharap niya ngayon dito sa ICC, yung di umano ay Davao Death Squad at yung mga extralegal killings di umano ng mga drug suspects, no? Pero si Tatay Digong, bagamat ako po'y naniniwala na bilang abogado, iba yung pananalita sa ginagawa, pero yung pananalita ay importante para mapadala ang mensahe. Naniniwala po talaga ako na hindi naman totoo yung mga paratang na 30,000 ang namatay sa kanya. Sa katunayan nga po sa ICC, hanggang 43 deaths lang
At kaya nga sinasabi natin kung 43 deaths, walang dahilan. Parang isang dayuhang hukuman ang siyang maghusga sa kanya dahil kayang-kaya naman ng Pilipinong hukuman na yan ay husgahan at litisin. Pagdating naman sa kanyang pagiging presidente, ako po, hindi talaga ako nagsimula bilang supporter ni Tatay Digong. Gaya ng maraming Pilipino po, ako'y nagkaroon ng pagdayo, malayong dayo 'no. Ako po talaga, ang sinuportahan ko sa presidente dati si Jojo Binay. Never po ako sumuporta sa Marcos, never ako sumuporta sa Dilawan. Pero si Jojo Binay ang sinuportahan ko dahil sa tingin ko ay, meron siyang kakayahan at may karanasan at dahil napayaman nga niya ang Makati, puwede niyang mapatuloy ang, pagpapayaman ng buong Pilipinas. Ako po ay nagulat nung ako'y tinawagan, unang-una ni Senator Bongo at later on ni Presidente Duterte mismo na nag-iimbita na maging kanyang tagapagsalita. Nasa Kongreso po ako no'n. 1.5 taon na akong nasa Kongreso at nung ako po'y tumakbo, number 6 po sa lahat ng party list yung aking naging partido. Pero bago ako tinawagan 'yan, ano ba yung mga naging past dealings ko kay Tatay Digong? Well, unang-una po 'no, una ko siyang nakilala dahil nga dito sa burlesking incident, kung saan pinukulong ni dating, Speaker Nograles itong, Alexander Adonis, isang mamamahayag ng kung hindi ako nagkakamali yung, Radio Mindanao Network 'no, kung saan ibinalita niya at isinadrama niya, isinadula niya yung nangyari kay Speaker Nograles nung nahuli ng asawa nung asawang koronel nung babae na kasiping niya sa isang hotel sa Makati. At di umano nga, itong dating speaker ay nagtatakbo hubad-hubad sa lobby sa corridors ng isang Makati hotel. Now, pinakulong po siya at, habang siya ay nakakulong na sa Davao Penal Colony, napagbigay alam sa akin kung anong, dinanas niya. Ako naman po, sa mulat-mula ang aking adbokasya ay ang karapatan ng malayang pananalita. Kaya nga po nung sinupil ako dito sa dahig, ba, pangalawang beses lang po 'yan na tinangka akong supilin. Yung unang beses ay isang komperensya po on freedom of religion. Kasi kasama ko yung isang Katoliko at, ang aking, PowerPoint presentation ay tungkol dun sa politisismo. Yung isang, artwork na merong bayag at nakamukha ni Kristo na dinimanda ang CCP dahil pinayagan na ma-exhibit 'yan. Kami po itong mga yung abogado ng artist at, siyempre ng CCP na rin at napa-dismiss namin yung kaso kasi nga kabahagi ng karapatan ng malayang, pananalita or freedom of expression yung artwork na 'yan 'no. Now, ang nangyari po do'n sa unang-unang pagtatangka na ako'y supilin, dahil ipapakita ko yung larawan, na naging kontrobersyal do'n sa politisismo, ang sabi nung Katoliko na rabbi na nagsasalita rin do'n sa forum na Freedom of Religion sa Brigham Young University 'no, ito yung mga Mormons, 'wag ko daw ipakita, 'wag daw akong payagang ipakita yung aking slide dahil yan ay offensive to religious feelings. Ang sabi ko dun sa mga organizers, napakalayo ng yuta para ako'y mag-deliver ng aking PowerPoint presentation tungkol sa politisismo at ang kahalagahan nga nito ay kabahagi ng freedom of expression at ang kabahagi ng freedom of religion ang freedom of expression. Kasi kung tutol ka sa teolohiya ng isang, um, pananampalataya, ang panlaban mo ay mas mabuting pananampalataya. Yan ang sabi ni Chief Justice Puno 'no. The cure to bad theology is better theology. At ang sabi ko, I would rather not deliver my paper rather than be suppressed. So sabi ko sa kanila, you decide, but no one will stifle my freedom of expression, particularly in an academic, conference on freedom of religion, where freedom of expression is equally important as the freedom to believe or freedom of religion. Nagkaroon po ng pag-antala sa programa kasi hindi talaga ako pumayag na magpresenta ng aking presentasyon kung hindi ako papayagan na ipakita yung politisismo. At in the end, pinayagan akong magpakita ng politisismo. So yung nangyari po dito sa The Hague, na ang buong akala namin ay miscommunication lang, pero ang totoo pala ay talagang may mga puwersa na ayaw ma-offend si Imee Marcos kapag kami nagvangag-vangag. Yan po yung pangalawang pagkakataon na
tinangka na supilin ang aking karapatan ng malayang pananalita at hindi naman po ako pumayag. Wala po akong personal na atake laban kanino sa nangyari sa dahig. Ang aking binitawang salita lamang ay kung si Marcos Senior at si Marcos Junior hindi ako nasupil sa aking pananalita, wala pa sigurong kahit sino na pupuwedeng sumupil sa akin.